Mapagpalang umaga po sa inyo lahat mga kapatid po dyan sa Kabikulan at sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay dito po sa 7PD. Nais ko po na basahin sa inyo ito pong binabanggit sa 2 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Sabi ng Bible, "Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth." Now, ang atin pong pag-aaral at nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong umagang ito is how to endure in God's ministry. Yung realidad po na marami po talaga sa ating mga naglilingkod sa Diyos ay kung minsan ay talagang ini-endure natin ang ministry rather than enjoy the ministry. Pero kapag nakita natin ho na ang ministry ay ginagawa natin hindi lamang para sa sarili natin, ginagampanan natin yung ating gawain dahil ito po'y ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At yung ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa ating lahat ay alam natin dapat gagampanan natin ng mula sa puso, talagang ng buong lakas, buong kakayanan, that we are willing to give our best for the sake of the ministry that God has given to us. Ngayon po ay tatlong bagay po para natin ma-endure ang ministry. When we say endure, hindi ho yung nagtitiis tayo, kundi para tayo tumagal, para tayo tumatag, para tayo makapagpatuloy sa ministry ng ating Panginoon. Number one is appreciate God's ministry. Dapat na-appreciate po natin ito. And we value God's ministry because it gives enlightenment, it gives engagement, it gives embracing. So talagang nakikita natin na educate tayo, na enlighten tayo, na encourage tayo sa ministry na kung saan kung minsan yung ministry ho at kadalasan yan po yung kalakasan natin. At sa aming mga likod ng Diyos, yan po yung buhay namin. We are in this ministry. Sabi nga ng Bible, seeing we have this ministry. We must appreciate it dahil inilagay tayo ng Panginoon sa gawain ng Diyos. At maniwala po kayo, kapag tayo tinawag ng Diyos sa gawain, inilagay tayo ng Panginoon sa gawain sa ministry, ang Diyos ang bahala sa atin. Opo, hindi tayo kakalimutan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya appreciate nyo lang yung God's ministry. Secondly, acknowledge God's mercy. Acknowledge God's mercy. Kaya nga nakita natin doon sa verse 1, ang sabi, as we have received mercy, tumatanggap tayo ng kahabagan mula sa Diyos. Kaya nga sabi sa Romans 12:1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, sabi ng Bible, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So acknowledge mo lang. Ilagay natin sa puso, ilagay natin sa isip natin na once God calls us in the ministry, tinawag tayo ng Diyos, inilagay tayo ng Diyos, talagang pamuhay natin, gampanan natin. Opo, gawin natin kung ano yung tungkulin na ibinigay, ipinagkatiwala, whether you are a preacher, whether you are a pastor, you are a church worker, ikaw ay teacher, opo. Ministry, ano man yung ministry inilagay ng Diyos sa puso natin, gagamitin tayo ng Diyos sa anumang kaparaanan, saan man tayo inilagay ng Diyos na ministry, gagamitin tayo ng Diyos sa napaka-espesyal na kaparaanan. Opo. Kaya we need to appreciate, we are so thankful, even Apostle Paul, sabi niya po, but therefore, seeing we have this ministry. Alam niyo, aralin niyo ang buhay ni Apostle Pablo. Ni minsan hindi siya nagkaroon ng anumang regrets. Ni minsan hindi siya na-discourage. Sa kabila ng nabugbog, sa kabila ng maraming nangyari, na shipwreck, sari-sari, makakahirapan sa ministry. Pero he even praise God and he even give glory to God dahilan sa inilagay siya ng Diyos sa ministry at pinagkalooban tayo ng Diyos ng ministry. Appreciate nyo lang. Opo, mahalin nyo. Ilagay nyo sa puso nyo. Gampanan nyo lang ng buong lakas, buong tatag, buong tibay
buong pagmamahal yung ministry na ibinigay sa atin, then acknowledge God's mercy. Laging may habag ang Diyos. Opo, laging may biyaya ang Diyos sa atin sa bawat mga gawain, bawat mga ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And then number 3, apply God's messages. Apply natin. Araw-araw may napapakinggan tayong mensahe. Araw-araw may nababasa tayo sa Bible. Araw-araw kinakausap tayo ng Diyos. Ano yung mabuti, ano yung maganda, ano yung karapat-dapat, ano yung katanggap-tanggap, ano yung kalugod-lugod sa Diyos. I-apply natin ito. In what ways? So, listening and learning. As we listen, we learn. Meditation and manifesting, absorbing and applying. So we have this ministry. Endure nyo lang, and then later on, as you give yourself, as we immerse ourselves in the ministry wherein God has placed us, may enjoy po natin ito. At pag may enjoy, may kagalakan tayo, may katuwaan tayo na tayo maglingkod sa Panginoon. Magandang umaga, pagpalain tayong lahat na Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po that we have the ministry, that you have placed us in the ministry, you have called us in the ministry. Lord, we thank you because we believe that it's a great privilege for us to be part of the ministry. It's your ministry and not us. We are just your instrument. Gamitin mo kami at pagpalain mo kami patuloy at ang mga ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin, anumang uri, anumang bahagi ito, basta para sa kapurihan, kaluguran, kaligtasan ng maraming mga kaluluwa. Gawin mo pong Panginoon pagpapala sa amin at hamon sa amin at we might endure the ministry na ibinigay mo po sa amin. Papagtagumpayan namin at hanggang sa kayo dumating, masupungan mo po na kami tapat sa iyo at naglilingkod sa iyo sa ministry na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga, pagpalain tayo lahat ng Panginoon.